next Sunday, dalawa kakantahin na. Ayan, so dalawa kakantahin pag hindi nakakanta on the day na naka-assign. Ayan. So bago po tayo magsimula, let us all pray. Lord God, maraming pong salamat sa araw na ito na kami ay patuloy na magpupuri at magpapasalamat sa iyo. Sa lahat ng iyong pagkalinga sa aming araw-araw at sa mga pagkakataong ito ay ikaw muna sa aming kalagitnaan upang pag-aralan ulit ang iyong mga salita. Gabayan mo po ako bilang iyong mensahero na maipahayag ng tama at may katotohanan ng iyong banal na salita at naway isagawa namin itong aming maririnig sa puso at sa isip. Ikaw ang patuloy namin mapupurihan at maitaas sa ngalan ng nag-iisa mong anak at aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Ayan. So, again, advance Merry Christmas po sa ating lahat. So, ngayon po, ang tema ng ating pag-aaralan ay pinamagatan ko po Gospel Integrity in Leadership. So, this is something to do with leaders dito sa ating church at yan po ay nabasa natin dito sa aklat ng Titus chapter 1 verses 5 to 9. So, dati mga kapatid, kami ni Sister V, nung nagsisimula pa lang kami, dahil syempre lahat naman tayo mag-asawa, nagsisimula, wala pa tayo na, kami yung naghuhugas ng pinagkainan. Pero ngayon, nandiyan si Keanu, nandiyan si Kevin, at nung mga bata pa sila, dahan-dahan na namin silang sinanay na yung mga ganung household chores. Simulan natin sa paghuhugas. So, hanggang sa kasali na sila sa paghuhugas, syempre nung una medyo worried tayo, lalo na kung first time. So, ngayon, sila pa nag-volunteer. So, sabi natin dito, minsan naman parang ayaw namin ni Sister B kasi masyadong magastos dati sa pagsasabon. Siyempre, hindi nila alam ang gaano ba kadami dapat ilagay ng sabon or kapag babalawan, tama na ba yan? So, ganun po. So, minsan may naiiwan pang sabon nung nagsisimula pa lang sila. Pero with a constant guidance, yun lang naman ang kailangan ng mga bata para maituro sa kanila ng tama. So, lahat naman po kailangan i-guide ng mga magulang. So, ito ay isang halimbawa ng saya sa isang magulang. Ang nakikita nila na ang mga anak ay tumutulong sa gawaing bahay. So, makita ang anak nagsasanay sa gawaing bahay sa mabuting gawa. So, hanggang sa dumating ang time, kaya nilang gawin yan na mag-isa without our guidance anymore. At higit pa na marami pa siyang magagawa bukod sa paghuhugas ng pinagkainan. May mga naririnig nga ako dito sa church, mga nanay, na nag-share kay Sister V. Si Sister V naman, minamarites sa akin. Na ang mga anak nila, ito pa, mga babae pa man din, hindi lang mautusan kahit maghugas ng pinagkainan. Kagabi, meron ako dito kasama sa team namin. Sabi niya, puto na lang nga ang aking niluto para wala nang hugasin. And yet, nakatiwang-wang pa rin ng hugasin. So again, iisang church tayo, magkakapatid tayo, sana magtulungan po tayo sa simpleng paghuhugas ng pinagkainan. Okay? Yan, hamon yan, lalo na sa mga young people na babae. Hamon po yan sa inyo. So sana, ito na yung huling maririnig, makakarinig ako na yung pinagkainan, hindi man lang hinugasan. Pero yung kinain, kahit hindi sabihin, kakain naman. Pero paghuhugas, walang naglilig. Sana, again, hamon ito sa mga young people na mga babae. Okay? So, ayun. So, grabe diba? Sana magbago na po. Meron pa namang chance. Sana magbago lahat. At sana simula ngayong Pasko o mamaya pa lang, mag-umpisahan na ng mga magaganda nating young people, lalo na mga kababaihan. Ayan. So again, hindi lang sana sa paghuhugas ng pinggan sa kanilang bahay, sana dito rin sa church. So hindi lang yung pagpapakyut ang alam gawin. Ayan.
So again, dapat ginagabayan din po ng mga magulang. Okay? Nagme-makeup na pero tapos hindi mautusan maghugas ng pinagkainan. Buti pa yung anak na lalaki na utusan maghugas. So again, challenge yan ha. Tumutulong sa church, sa higpitin at mga hugasin. Sana naman, pasto, sabi ko nga, magbago na sila. Kasi hindi lang sila lalong gaganda sa paningin ng Diyos, gaganda din sila sa paningin ng kanilang magulang, kaibigan, at ka-GHBC members. Hindi pa uli ang lahat. Young people, girls, hindi pa uli ang lahat. Pwede nang umpisahan mamaya at sa mga susunod nating activities sa GHBC. Amen po ba? Amen. Yung hindi ko narinig na nag-amen, hindi maghugas. Amen po ba? Amen. Yan, amen. At siguro naman, kapag nakita nyo naman naghuhugas, paano ba naman i-praise nyo rin sila? O yung galing-galing naman, naghuhugas ng pinggan. Anyway, hindi po yun ang topic ko ngayon ha, maghuhugas ng pinggan. Okay. So, ang pag-uusapan natin, yung gospel integrity in leadership. Actually, meron din kinalaman sa leadership yun. Okay? So, yun. So, ang disciple making, ano po yun? Ang disciple making ay para rin parenting. Okay? Ito ang definition natin disciple making. Pagtulong sa ibang tao na mas makilala si Jesus, mas magtiwala kay Jesus, at mas sumunod kay Jesus. Merong paglago hindi lang sa kaalaman, kundi sa pagtitiwala at pagsunod. Parang ganito ang relasyon ni Paul kay Titus na tinawag niya tunay kong anak sa pananampalataya. Sa Titus chapter 1 verse 4 sa NBB version. Maaaring si Paul ang nag-share ng gospel kay Titus kung hindi naman malinaw na dinisciple niya si Titus. Sinasama sa mga missionary travels niya, sinasanay sa ministry hanggang maipagkatiwala sa kanya ang pangunguna sa mga iglesia sa Creta. Dito kasi sa Creta, yung nabasa natin, isang isla sa Greece. Meron ng mga churches. Bagamat napadaan si Paul sa Creta noong papunta siya sa Roma. Ikita yan sa Acts chapter 27 verses 7 to 13 at saka sa verse 21. Malamang ay wala naman siyang time noon para mag-plan pa ng church doon. Maaaring ang mga Cretans na nasa Jerusalem on the day of Pentecost ang nagdala ng gospel sa lugar nila. Makikita yan sa Acts chapter 2 verse 11. Posible na si Paul matapos siyang makalaya sa kanyang first Roman imprisonment ay nakadalaw sa Creta. Tinulungan ang mga churches doon na nakakalat sa 100 cities. Pero kailangan na niyang umalis. Kaya ipinubaya niya kay Titus ang responsibilities na naiwan niya. Malaking kagalakan kay Pablo na ipagkatiwala ang ministry kay Titus. Pero bilang isang mapagmahal at responsableng magulang, kailangan pa rin niyang magpaalala at tulungan si Titus na gampanan ang kanyang responsibilities. So dito po sa verse 5, bigyan natin siya ng title, Biblically Qualified Elders Are Needed to Lead Churches. Again, sa verse 5, Biblically qualified leaders are needed to lead churches. So ano ang tungkulin ni Titus? Iniwan kita sa Creta upang tapusin ang mga gawaing hindi ko natapos. Gaya ng bilin ko sa iyo na pumili ng mga mamumuno sa iglesia sa bawat bayan. Diyan yan sa chapter 1 verse 5. So bilang misyonero, ang strategy kasi ni Paul ay i-share ang gospel sa isang lugar. Mag-disciple at mag-appoint ng mga elders sa bawat iglesia. So bago siya umalis at pumunta sa ibang lugar, makikita yan sa Acts chapter 14 verses 21 to 23. Ganun din ang gusto ni Paul na gawin ni Titus. So sa bawat bayan, dito kasi sa Creta,
merong maraming bayan o lungsod. Maaaring marami na mga churches, mga house churches, tulad ng mga church natin sa iba't ibang barangay, sa iba't ibang bayan. So habang dumadami ang mga iglesia, dapat dumarami rin ang mga nasasanay na ihahanda at qualified na leaders. Katulad kanina, si Brother MD, o di ba tumayo na sa harapan? So again, maraming salamat si Brother MD, sa taas. Nung una talagang medyo kinakabahan. Pero again, lahat na naman napapag-aralan. At pag nasanay na, syempre siguro, takot pa tayo na tumayo sa harapan, lahat ng mata nasa atin, nakaka-nervous talaga yun. Pero again, practice makes perfect. Sabi nga. So, doon po. So, kailangan lang, habang dumadami ang church, lumalaki ang church, dumadami rin dapat ang nasasanay na ihahanda at qualified na leaders. And sabi nga, di ba, huwag po kayong mag-alala kung hindi kayo qualified. Kasi sabi dito, sabi ni Lord, God did not call the qualified, but He qualifies the called. Amen? Ayan. So, naniniwala tayo na ang disenyo ng Diyos ay plurality of elders. Plural, marami, hindi singularity. So again, naniniwala tayo na ang disenyo ng Diyos ay plurality of elders. Elders in every town. Hindi lang isa sa bawat iglesia, kundi dalawa o higit pa. That's why we have multiple elders in our church. Naniniwala din tayo na ang eldership ay para lang sa mga lalaki. Kasi ganoon talaga ang katuwang sa Baptist. Pero again, pero sa mga churches na ang elders nila, may mga tumatayong pastora. Okay? Pero again, tayo, dahil sinusunod natin yung nasa Bible na talaga ang magbili mga lalaki. So, hindi sapat ang panahon natin ngayon para pag-usapan yan. Pero again, natutuwa ko ako dahil marami rin po mga young people, dahil sila Brother Cedric, yan, sila Brother Gio, na talagang they stand up at natututo na tumayo sa harapan, sila Brother Vico at maraming pang iba. So again, hamon ito doon sa mga matatagal na rin mga lalaki na dati nasa choir. Sana tumayo rin po kayo dito sa harapan. Okay? Para magsilbi sa ating nag-iisang Diyos. Okay po. So, hamon po yan. Sana ma-challenge tayo na yung mga bata dito tumatayo at yung mga matatagal na dati na nakikita natin sa church, again, ma-challenge po sana ang bawat isa sa inyo. Dahan-dahan na at least tumayo dito, mag-participate kahit sa mga kung ano man yan, mag-welcome, mag-lead ng song. Kasi yan po hamon po yan bilang lalaki. So, marami naman po mga lalaki dito, pero hindi po lahat tumatayo dito sa harap. So, sana simulan po natin this year. At sa susunod na taon, at sa susunod na taon, at sa mga susunod pa taon. So, again, hindi sapat ang panahon natin ngayon para pag-usapan yan, pero isang matibay na ebidensya dito ay ang disenyo ng Diyos sa iglesia bilang isang pamilya. At sa disenyo ng Diyos na pamilya mula kay Adan at Eva ay male leadership. At ang mga elders natin ay tinatawag din natin pastor, deacon. Yan. So bakit? Ang salitang elder, sabi sa Greek presbyteros, kung saan galing ang presbyterian, rule of the elders, ay tumutukoy sa spiritual maturity. Not necessarily nakakatanda sa edad. Again, hindi ko pag sinabing elders, yung tinatawag ng mga bagets na thunders. Elders, hindi po sa edad. Okay? So, hindi po yung porket thunders na, elders na. Hindi po gano'n. So, rule of the elders ay tumutukoy sa, again, sa spiritual maturity, not necessarily nakakatanda sa edad. Ang pastor ay galing sa salitang poimen, na ang emphasis ay nasa tungkulin ng pangangalaga sa iglesia bilang away. Pansinin niyo pareho itong ginamit sa 1 Peter chapter 5 verses 1 to 2 sa ESV. Sabi dito, I exhort the elders among you, shepherd, poimano, or to pastor.
Sabi dito, the flock of God that is among you exercising oversight. Sabi sa Greek, episkopeo, kung saan galing ang episkopalia, rule of the bishop. Tulad din ng sistema ng Roman Catholic Church, itong salitang episkopeo ay ginamit din sa Titus chapter 1 verse 7 for an overseer, at sa 1 Timothy chapter 3 verse 1. Ang emphasis naman dito ay sa responsibility ng pastor na spiritual oversight o pagbabantay sa spiritual na kalagayan ng kanyang mga tupa. Sa New Testament, di tulad ng maraming church traditions ngayon, ang elder, pastor, at bishop ay iisa lang ang tinutukoy. Pero di na natin kailangan pagtulunan pa yan. Ang mahalaga ay ang responsibilidad o tungkulin dapat gawin ng isang elder o pastor. At ang ma-realize natin na sa isang iglesia o sa mga dito sa GHBC leaders natin, kailangan merong elder, leader, pastor na mamuna sa kanila. Ano man ang tawag sa kanila. At hindi lang basta meron. Mahalaga na biblically qualified. Dito sa verse 6, dapat ang elder ay may mabuting pamilya, hindi perpekto, pero exemplary. Dapat tularan. Sa verses 7 to 8, dapat ang elder ay may mabuting pag-uugali, hindi naman perpekto, pero exemplary, dapat tularan. Sa verse 9, dapat matibay ang paniniwala niya sa mabuting balita or gospel. Hindi mahusay na mahusay, pero may habilidad para ito ay ituro sa iba. Again, an elder leading a gospel ministry must have gospel fluency sa verse 9. Unahin muna natin ang verse 9. Sabi dito, he must hold firm to the trustworthy word as taught. Yung word also sa verse 3 na binabanggit dito ay ang katotohanan, the truth sa verse 1, na salita ng Diyos, na mabuting balita ni Kristo. Ito ang itinuturo ni Pablo kay Titos. At ito ay trustworthy, dahil ito ay totoo at ang dulot sa buhay ay tunay na pagbabago. Ang ministry natin ay ang pangangaral o pagpapahayag ng salitang ito sa verse 3. Ministry ito ng lahat ng tagasunod ni Kristo. Kaya naman mahalaga na ang mga elders bilang tagapanguna ay matibay na pinanghahawakan ang salitang ito. Sabi nga ni J.D. Greer, elders exist on account of the gospel. Elders are gospel men. Hindi lang basta pinanghahawakan, kundi nakikita ito ang bumabago rin sa buhay nila. Bakit mahalaga ito? Una, so that he may be able to give instruction in sound doctrine. Ito rin ang instruction niya kay Titus sa chapter 2 verse 1 at saka sa verse 15. Dapat may abilidad na magturo ng tamang doktrina, tamang katuruan ng Biblia. Not necessarily sa formal preaching or teaching, basta may kakayahang gamitin ang salita ng Diyos para ituro sa dinidisipulo, para sa pagpapayo, para sa pagtuturo sa maliit na grupo. Pangalawa, to rebuke those who contradict it. Alam niyo kung ano ang turo ng anti-gospel, pati ang uri ng pamumuhay na taliwas dito. Ang isang elder ay may kakayahang hindi lang basta magturo, kundi ituwid ang maling turo, ituwid ang maling pamumuhay. Ito ang magiging focus ni Paul sa susunod na section, sa hindi natin nabasa, sa section, sa chapter 1, verses 10 to 16. So, mahalaga na ang isang elder ay may matibay na paghawak sa turo ng salita ng Diyos. Dahil ito ay kagamit-gamit at mapapakinabangan sa pagtuturo
pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katuwiran. Makikita po yan sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17 and 2 Timothy chapter 4 verses 1 to 2. Now, dito na po tayo sa verse 6 to 8 na pwede nating magatang church leadership is a matter of gospel integrity. Kapag pag-aaralan mo ang Biblia, pansinin mo kung ano ang binibigyang diin ng sumulat. Oo, mahalaga na tama ang doktrina na pinaniniwalaan at itinuturo, pero pansinin nyo na ang diin ni Pablo ay nasa verses 6 to 8 dahil mas mahaba ang inilaan niya na pag-usapan ang tungkol sa character qualifications ng isang leader or isang elder. Higit pa sa kanyang kaalaman o kakayahan sa ministeryo. The main issue here in ministry leadership is gospel integrity. Iba-iba ito sa business world na pangunahin ang education, expertise, at experience. Sa nakuha naman ng maraming mga churches na ang hinahanap ng mga elders ay ang edukado, mga businessmen, at experts. Mahalaga naman ang kaalaman, na may kaalaman at kakayahan. Kaysa naman may leader tayo na walang alam at kulang sa kakayahan. Again, pero higit na mahalaga sa lahat ay ang gospel integrity. Natutunan natin itong mabuting balita, ang dulot o bunga ay pagtalikod sa masamang gawa tungo sa mabuting gawa. Sabi dito, the truth that leads to godliness. Sa chapter 1, verse 1, sa NIV version niya. At kung ang ministry natin ay gospel ministry, tayo mga elders, leaders, ay dapat may buhay at katangian na nagpapakita na totoo ang gospel sa buhay natin. Elders are gospel men. Elders are also godly men. Elders are men of integrity. So ang basic definition ng integrity ay moral uprightness. Mas binibigyang halaga dito ang katangian tulad ni Kristo. Bakit? Because in our ministry, we represent Christ. At kung ang tinuturo natin ay mabuting balita, dapat nakikita ito sa buhay natin. Dahil kung hindi, mapipintasan nila ang itinuturo natin. To summarize yung concern ni Paul sa integrity ng mga leaders, ginamit niyang word ay above reproach. Sa ESV, magandang reputasyon. Sa MBB version naman, walang kapintasan. So hindi lang isang beses binanggit, kundi dalawa sa verse 6 at verse 7. Kapag magbabasa ka ng Bible at may inulit ang author na kasasabi lang niya, ibig sabihin, mahalaga. Yon ang emphasis niya. Ano bang ibig sabihin ng above reproach or blameless? Hindi ibig sabihin wala ng kasalanan. Wala pang glorified, sinless, perfect pastor. Sino lang ang perfect? Si Jesus lang yun. Sabi sa notes ng ESV Study Bible, there should be no legitimate accusation that could be brought against the elder that would bring disrepute on the gospel or the church. His life should be seen as worthy of imitation. Sabi naman ni William MacDonald, Believer's Bible Commentary of Unquestioned Integrity. No charge of false doctrine or irregular behavior can be proved against them. It does not mean that they are sinless, but that if they do minor wrongs, they are prompt to make them right by confession to God, by apology to the person or persons sa mga na-wrong niya, nakamali siya, and by restitution, if applicable. So makikita sa buhay ng isang elder na siya'y dapat tularan at ang itinuturo niya ay
ay di dapat mapipintasan. Take note, hindi lang ito para sa mga elders. Ito po ay para sa lahat ng Christians. All Christians must live a life of gospel integrity. Bakit daw dapat ang mga babae ay magpasakop sa kanilang asawa? Upang hindi mapintasan ang salita ng Diyos. Chapter 2, verse 5 sa ASD version. Bakit daw ang mga alipin ay dapat maging tapat sa kanilang mga amo? Nang sa ganon, maipapakita nila sa lahat ng kanilang ginagawa ang kagandahan ng ating mga tinuturo tungkol sa Diyos na ating tagapagligtas. Sa chapter 2, verse 10 ng ASD. Ang buhay ba natin ay sang-ayon sa mabuting balita na paniniwalaan at ituturo natin? Mahalagang tanong, hindi lang sa mga elders, kundi para sa bawat isa. Sabi dito, we are all stewards of the grace of God. Sa 1 Peter chapter 4, verse 10. Bilang katiwala, may responsibilidad at pananagutan tayo sa Diyos, lalo na ang mga elders. For an overseer, as God's steward, must be above reproach, sa verse 7. So, steward, tagapangasiwa, katiwala ng Diyos. Galing sa salitang oikonomos na sa panahong iyon ay tumutukoy sa isang household manager. Isang taong ipinagkatiwala ang pangangasiwa sa sambahayan ng kanyang amo. Ang iglesia ay sambahayan ng Diyos. Ang mga pastor, elders ay mga katiwala. This is not our church. This is God's church. Kaya sa paglilingkod at pamumuno sa iglesia, mahalaga ang faithful stewardship. At dito po ulit sa verse 6, sabi dito, yan yung pangmagata natin, the elder's gospel integrity is seen in his family. Isa pang ibig sabihin ng integrity ay wholeness o pagkakaroon ng balanseng buhay. Hindi lang sa ministeryo, kundi pati sa kanyang pamilya. Sa pagiging manager sa isang company o kahit pagiging presidente ng bansa, di gaano isinasaalang-alang ang kanyang pamilya. Pero sa church, hindi pwedeng ganun din. Ang pamilya ng isang elder ay magpapatunay kung siya ay may sapat na katangian at kakayahang pangunahan ang iglesia bilang pamilya ng Diyos. Sabi ni Paul kay Timothy, he must manage his own household well, with all dignity, keeping his children submissive. For if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? Sa 1 Timothy chapter 3, verses 4 to 5. So sinasabi lang dito, dapat ang isang magulang dapat matutunan or dapat ma-train o mahasa niya ang kanyang mga kasama sa pamilya na maging submissive sa kanya. So mga kapatiran, sabi dito, lalo na sa mga magulang na may mga anak, nagagawa ba natin ang ating mga anak na maging submissive sila sa atin o sa Diyos? Kasi baka reklamo tayo ng reklamo, ang anak ko ganito, hindi na naman sila ginagay. So meron din tayong pananagutan bilang magulang. Okay? Amen po? So, or again, ulitin ko sa mga kapatiran, lalo na sa mga magulang na may mga anak, nagagawa ba natin sa ating mga anak na maging submissive sila sa atin, lalo-lalo na sa Diyos? Or it's the other way around? Baka ang mga anak na ang mas nangingibabaw sa kanilang pagpapatakbo ng kanilang buhay. Sana hindi dito sa GHBCI. Ito naman ang hamon sa mga anak. Siguro sasabihin, ano ba naman to si Brother Ferdy? Magpapasko, ang daming sermon tungkol sa amin. Okay?
Hindi po ako ang may sabi nito, ha? Again, ito, sabi sa mga anak, sumusunod ba kayo sa inyong mga magulang? Wala akong naririnig na amen. Sumusunod ba ang mga anak sa kanilang mga magulang? Ayan, amen. So, siguro nung bata pa kayo. Pero ngayong mga malalaki na kayo, marunong pa ba kayong sumunod sa mga magulang ninyo? O kayo na ang nasusunod? Masakit, di ba? So, mas sinusunod niyo ba ang mga nakikita niyo sa social media, sa TikTok, sa FB, at mas sinusunod niyo ang inyong mga iniidolong artista o influencers? Sana hindi. Sino ba ang mga fans ng maghiwalay na Katniel dito? Yan. So baka naman sinusunod nyo din ang mga ginagawa nila, ha? Sana walang pasaway sa GHBC children or even young people. Ano nga yung sinabi sa verse 6? Paki-flash na po ulit, Sister Leda, ang verse 6. Basahin po natin sabay-sabay. Okay, so 1, 2, 3. Kung ang sino man ay walang kapintasan, asawa ng isang babae lamang na may mga anak na nagsisipalataya na hindi maisusumbong sa pagliligalig o swahil. Ang sakit marinig na mapagsabihan ka nung huling word. Ano yung huling word? Swahil. Ayan, ang sakit masabihan yan. Swahil. So, ang sakit marinig yung word na swahil. Again, hindi ko ako may sabi nga. Bible. Sana ay walang maging swahil sa mga anak ng Diyos, lalong-lalo na dito sa GHBC. Hindi po ako, again, nagsabi ng swahil na yan, ha? Sa Bible po natin yan, sabay-sabay binasa at nadinig. At hindi lang po yan sa mga anak ng mga magulang dito sa GHBC. Kahit yung mga magulang natin ngayon, ako, magulang, kahit tayo mga magulang, kasi anak din tayo ng ating nanay at tatay. Okay? So hindi lang po yung mga anak natin. Kahit tayo bilang magulang, baka mapagsabihan din Swahili. Yeah, so please, sana hindi tayo masabihan. Baka kayong mag-iinang mag-pusway, hindi ko So again, dapat sa GHBC, walang Swahili. So, para hindi tayo masabihan Swahili, sumunod tayo sa ating magulang, sumunod tayo sa ating nanay at tatay. Tama po ba? Amen po ba? Amen. Magsusumbatan yung mga mag-iinang Swahili ka, huwag kang Swahili, magkakala sa'yo si Brother Fergie, Diyos natin, magagalit, hindi lang kapatiran. So, magbalik loob na po tayo sa ating mga magulang habang kayo ay nasa poder pa nila. Kasi, nasa poder pa nga tayo ng mga magulang natin. Ayaw ko na sabihin yung word na yun. Pero gano'n na tayo. Paano pa kaya? Diba? So again, matuto tayong sumunod sa kanila. O kahit hindi na tayo or hindi na tayo under sa poder nila, hindi nyo pa din sumunod dahil yan ang ipinagpuputo sa atin ng Diyos. Sa Ephesians chapter 6 verses 1 to 3, sabi dito, "Children, obey your parents because you belong to the Lord, for this is the right thing to do. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. If you honor your father and mother, things will go well for you and you will have a long life on the earth." Mga anak at mga magulang, sabi nga dito, tinagalan ko lang, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon dahil ito ay matuwid. Igalang ninyo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may pangako. Gawin ninyo ito upang maging mabuti para sa inyo at kayo ay mamuhay ng matagal sa lupa. So, parang ano yun, ano? Parang pag hindi mo sinunod, parang hindi ka rin magtatagal dito sa earth. So, dapat sumunod tayo kung gusto nyo magtagal dito sa lupa.
So ito rin naman ang inuna ni Paul sa qualifications ng isang elder sa sulat niya kay Titus. Ang kanyang buhay pamilya, sabi dito, if anyone is above reproach, the husband of one wife, and his children are believers and not open to the church of debauchery or insubordination. Sa Titus chapter 1 verse 6. Una, dapat maganda ang relasyon niya sa kanyang asawa. The husband of one wife. Okay? Hindi ibig sabihin, hindi pwedeng maging elder ang isang single. Again, hindi po porque elder, kailangan meron na asawa. Kasi, nakikita niyo naman, meron tayong mga preacher, gaya nila Brother Jerry, nila Brother JM, mga single yan, pero elder na sila. Or preacher, okay? Mga bata pa po yan kaysa sa atin. Kung may asawa, dapat magandang relasyon sa asawa. Hindi lang basta isang asawa, dapat faithful siya sa kanyang asawa. Amen po ba? Yes. Kung hiwalay sa asawa o kaya ay nangangalo niya, maaaring maging case for his disqualification. Hindi naman ibig sabihin perfect ang marriage, pero nandun yung growth, nandun yung clear evidence that the gospel is at work. At paalala sa ating mga leaders, pahalagahan natin ang relasyon natin sa asawa natin. Huwag natin gawing excuse ang ministry para mapabayaan ang marriage natin. Minsan, ang ministry ang nagiging mistress natin. Huwag naman po, ibalansin natin. Pangalawa naman ay ang relasyon sa mga anak. Siyempre, kung may anak at ang mga anak ay nasa poder ng magulang, his children are believers. Medyo problematic ito kasi paano kung hindi maging believers ang mga anak? Hindi naman kasalanan ng magulang yon. Maliban na lang kung ang magulang ay pinabayaan naman talaga ang kanyang anak at hindi idinapit sa Panginoon. Ang salitang believers dito ay galing sa salitang pwede rin ibig sabihin ay faithful or trustworthy. Yes, posible na din maging believers ang mga anak namin or natin dahil hindi naman namin hawak ang puso nila. Pero tulad ng sabi sa sumunod, not open to the charge of debauchery or insubordination. Hindi ito tumutukoy sa behavior ng bata na magulo at malikot. Natural lang sa bata yun na maging magulo at malikot. Kundi saan tinutukoy? Kundi sa moral behavior. Nagre-rebelde sa magulang, namumuhay sa tahasang imoralidad. Dahil kung mismo mga anak ay hindi napapaunahan at ang kanyang authority ay hindi iginagala, paano niya mapapaunahan ang sambahayan ng Diyos? Sa isang lalaki ay qualified na maging isang elder. Ang una dapat ay mag-approve ay ang kanyang asawa at mga anak. Mas kilala tayo ng sarili nating pamilya kaysa sa ibang tao. Dahil mas totoo tayo sa loob ng bahay kaysa sa labas. So kung tatanungin natin ang mga kasama mo sa bahay, masasabi ba nilang nakikita sa buhay mo ang bunga ng magandang balita ni Kristo? Integrity check for all of us. Not only for us leaders o yung mga tumatayo dito, but check for everybody. So dito po sa verse 7 and 8, ito yung sabi natin, the elder's gospel integrity is seen in his character. So pagkatapos ng tungkol sa pamilya ng isang elder, nilista naman ni Pablo ang katangian na dapat makita sa kanya sa verses 7 to 8. Again, hindi perfection ang usapan dito, but the reality that the gospel is bearing fruit in his life. 11 ang inilista niya. Yung unang 5 stated negatively sa verse 7. Yung sumunod na 6 stated naman positively sa verse 8. Number 1, not arrogant. Arrogante ang isang tao, puro sa sarili nakatingin. Mataas ang tingin sa sarili. Kailangan palaging tama at ang gusto ay palaging gustong masunod. Hindi nakikinig kung siya ay itatama o kahit sa suggestion ng iba. Parating siya ang magaling. Dulot ng mabuting balita ay tamang pagtingin sa sarili.
Habang mas nakikita natin ang sarili nating kasalanan, kahinaan, at mga pagkukulang, imbis na maging arrogante, naroon ang pagpapakumbaba. Number 2, not quick-tempered. Hindi madaling magalit, madaling umiling ang ulo, hindi sumisigaw o nagdadabog o agad nawawalan ng pasensya sa iba. Hindi lang sa mga kasama sa church, kundi pati rin sa bahay. Ang dulot ng mabuting balita ay ang mahabang pasensya. Kung paano pinagtsatsagaan tayo ng ating Panginoong Hesus sa paulit-ulit nating mga kasalanan sa Kanya. Number 3, not a drunkard. Hindi dapat nasengo o adik sa alcoholic beverages. Hindi naman masama uminom, pero it's wise to abstain. Dahil sa culture natin na associated na ang alak sa paglalasing, dapat tayong lahat, lalo na sa mga elders, kontrolado ng banal na spirito, hindi spirito ng alak. Ephesians chapter 5, verse 18. Number 4, not violent. Hindi dapat palaway. Dapat hindi bully. Hindi abusado sa authority. Hindi nananakit physically, emotionally, or verbally. Kung ikaw ay elder, you are in pastoral ministry. Dapat may puso ng isang pastor na ang nais ay hindi manakit ng iba kahit pa malaki ang pagkakasala sa iyo, kundi yakapin sila at mahalin. Tulad ni Jesus, our good shepherd. Tulad ni Jesus, hindi tayo mananakit, kundi hahayaan pa natin tayo ang masaktan o kaya'y mamatay alang-alang sa iba. Number 5, not greedy for gain. We shepherd not for shameful gain, but eagerly. Sabi dito sa 1 Peter chapter 5, verse 2. Mahalaga ang integridad patungkol sa pera. Dahil sa ministry, may involved na finances. Ang isang lalaking sakit sa salapi ay disqualified sa ministry because the gospel causes us to be generous, not to take advantage of others for our own gain. Hindi ibig sabihin masamang yumaman, pero hindi dapat gamitin ang ibang tao o ang ministeryo para sa pansariling interes. Number 6, hospitable. Hindi lang pagtanggap sa mga members, but even strangers. Kahit na may inconvenience at sacrifice, alang-alang sa iba, maipadama lang na welcome sila. Accepted and loved. Gagawin. Tulad ni Jesus na tumanggap sa atin kahit nung tayo ay matunis pa at di pa karapat-dapat. Number 7, a lover of good. Dulot ng mabuting salita, mabuting gawa. We don't just do good, we love what is good. We love what God loves. We hate what is evil. We have what God hates. Number 8, 9, 10, and 11. Sabi dito, self-control, upright, holy, discipline. Hindi ibig sabihin perfectong santo, pero dapat obvious ang gawa ng Espiritu Santo. Self-control is fruit of the Spirit. Nakikita sa buhay ng isang elder na hindi na sarili niya ang nangingibabaw, kundi ang pagkilos ng Diyos sa buhay niya. Amen po ba? Amen. Ang bunga ng mabuting balita sa buhay ng isang mananampalataya ay pagtalikod sa masasamang gawa patungo sa mabubuting gawa. Lalo naman dapat ito nakikita sa mga tagapanguna, sa mga elders, mabuting pamumuna sa pamilya, mabuting pag-uugali, at mabuting halimbawa. So, dito na tayo sa application. So, ito sa napag-aralan natin. So, application, binibigyan din ni Pablo si Tito sa chapter 1, verses 5 to 9 na ating binasa, ang kahalagahan ng buhay ng isang mananampalataya. Lalo na ang mga tagapanguna na nakasama ayon sa mabuting balita na ating pinanghahawakan. Ano ngayon ang dapat natin gawin bilang tugon dito? Application number 1, aspiration.
Baka naisip natin na ang buhay natin ay makitaan ng tunay na kabanalan. Oo nga, sinabi ni Pablo kay Timoteo na kung sino mang nagnanais na maging elder, pastor, overseer ay may mabuting hangarin sa 1 Timothy chapter 3 verse 1. Hindi posisyon ang pinag-uusapan dito, kundi ang kabanalang kaakibat ng pagiging isang elder. Hindi mo pwedeng sabihin ikaw ay isang ordinaryong Kristiyano lang at ang mga katangiang ito ay para lang sa mga pastor. No. Sikapin ninyo magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. May kita yan sa Hebrew chapter 12 verse 14. Application number 2. Assessment. Mga elders, siyasatin natin ang ating sarili kung paano halaga ang binibigyan natin sa ating pagtuturo at ministeryo. Ganon din dapat sa ating personal na buhay. Watch your life and your doctrine closely. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 16. Para sa lahat din sa inyong mga kapatid, examine yourselves, test yourselves. Makikita yan sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Ang tanong dito, are you growing deeper into the gospel? Are you growing in godliness? Kung hindi, bakit kaya? Number 3, application, assistance. Tulungan natin ang iba na lumago sa kabanalan. Kung may one-on-one discipleship kayo, ang goal nyo, hindi lang makatapos ng mga lessons, no? Turuan mo ang dinidisciple mo na makasunod sa kalooban ni Kristo. Na magkaroon ng magandang relasyon sa pamilya, na magkaroon ng mga katangiang nakasulat dito sa passage nito. Malay mo, kung ang dinidisciple mo ngayon, siya pala ang susunod na magiging elder o pastor or church leader. At tayo bilang elders, leaders ng GHBC ay dapat mag-commit na paglalaanan natin ng panahon at matinding panalangin ang mga kalalakihan dito sa church para sanayin sa panguna. Again, tayo po bilang church, ipanalangin po natin lahat ng mga leaders natin, lalo na mga kalalakihan. Na sana din, lalo na ang inyong mga kalalakihan matatagal na dito sa GHBC. Sana makita natin na maging active ulit yung mga dati nating nakikita dito sa harapan. Amen po ba? Dito sa mga lumalaki, dito sa mga lumaki ay umpisahan magpasakop sa magulang, lalo-lalo na sa paglilingkod sa church. Pero may nakikita tayo, habang nagkakaedad, lalong hindi na nagiging active sa mga gawain sa church. Masakit. Sana po, habang tumatagal, nakikita na lumalang ulit tayo. At sa ating panghuling application at pagwawakas, application number 4, accountability. Bantayan natin ang isa't isa. Let us hold each other accountable. Sabi dito, iron sharpens iron. So, one man sharpens another. Makikita yan sa Proverbs chapter 27 verse 17. Sa pulong at sa mga pag-uusap ng mga elders, mga leaders dito sa church, sana pag-uusapan namin hindi lang ministry, kundi ang buhay ng bawat isa. Ganon din sa inyo. Huwag kung ano-ano lang ang pinag-uusapan. Magandang meron kayo spiritual fight lang. Na tutulong sa inyo para sawayin kayo kung nagkakasala at tulungan sa paglabog sa kabanalan. At kung may makita kayo sa akin o sa ibang leaders na anumang kontra o taliwas sa turo ng Panginoong Hesus, sabihan din ninyo kami. Kung may mga elder na patunayang disqualified sa ministry, i-review, pagsabihan at ipanalangin natin at tutulungan magbalik loob sa Panginoon. Basta, tulungan tayo to fight the good fight of faith, to finish the race, to keep
the faith. Sa 2 Timothy chapter 4 verses 6 to 8. At tiyaking di tayo ma-disqualified sa gantimpalang nakalahat sa sino mang naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. So, what did Jesus say about helping each other? Ito yung instructions from Jesus on helping each other. My command is this: love each other as I have loved you. Give to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Dito po sa Galatians 6:2, carry each other's burdens, and this way you will fulfill the law of Christ. Sa Tagalog, magandalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. At sabi rin dito sa Hebrew 6:10, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. In Tagalog, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa Kanyang pangalan. Sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon, magsisipag lingkod kayo. Let us pray, kapatid. Lord Almighty, salamat po sa inyong walang hanggang pag-ibig, sa mga pangakong aming tinatamasa, at sa iyong walang hanggang pag-iingat sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa patuloy mong pagbibigay sa aming mga leaders, workers, o na patuloy mong iniingatan upang aming magawa ang paglilingkod sa iyo at sa mga kapatiran. Ikaw ang nag-iisa naming Diyos, buhay, na patuloy namin kinakapitan sa lahat ng aming pangangailangan sa araw-araw. Patuloy na din kaming palakasin sa aming mga hinaharap at nawa ay patuloy namin magawa ang iyong kalooban sa pagpapalawig ng iyong mga salita sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo, Diyos naming Ama. Nawa'y dumami pa ang magbaling loob sa iyo at tanggapin si Jesus bilang kanilang sariling tagapagligtas. Naway ngayong Pasko ay magigdaan sa karamihan ang ginawang sakripisyo ni Jesus upang ang tao ay mapalaya sa tiyak na kamatayan. At sa aming pagpapatuloy sa aming pananampalataya sa iyo, Diyos naming Ama, ang iyong kadakilaan lamang at pangako ang patuloy namin pangkuhakan sa araw-araw naming buhay, at ikaw lamang ang aming pinasasalamatan at pinadakila at wala nang iba pa. Lahat ng ito ay aming ibinabalik sa ngalan ng aming nag-iisang tagapagligtas na si Jesus